Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Lahat ko po tayong mali, yung kapatid, Brother Salcedo, na mabati sa inyo sa magandang gabi. Tayo po ay patuloy sa ating sinasabang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa kalooban ng mga panahon, ito po ay ginagawa natin gabi-gabi mula alas 7 hanggang alas 7:30, mula Lunes hanggang Linggo, upang sa gayon, wala na po may kakatwir ating mga minamahal mga kapatid na sila ay hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Alam po natin ang mga maraming kadailanan dahil sa hirap ng buhay ngayon, kinakailangan magtrabaho ang tao, lalo na kung may mga pamilya na pakakainin. Kaya wala na silang panahon para makinig ng salita ng Diyos. At kahit na meron silang mga churches na dinadaluan, hindi na rin po sila nakakadalo dahil kinakailangan magtrabaho. Dahil dito, malamang at posible, mawalan silang panampalataya sa Diyos. Sapat maliwanag ang sinabi ng mahal panahon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya sa Diyos, dumarating lamang sa tao sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Yan po ang dahilan kung ba't ako ay tinayo ng mahal panahon para huwag mawala yung panampalataya sa Diyos. Sinisikap ko po sa kalooban ng mahal panahon na makapaganda ng mga paksa upang sa gayon marami kayong matutuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang ating pong papaksain sa araw na ito ay ang tunay na kalagayan ng Diyos at ang tunay na kalagayan ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano may kaligtasan. Subalit ang mga hindi Kristiyano walang kaligtasan. Dahil dito, nahati ang kalagayan ng mga tao sa mundo. Mayroong mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Yung mga anak ng Diyos, yun ang sumasampalataya sa ating mga anak ng Kristo na anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diablo naman, sila ay nadaya na tukso ni Satanas upang miwalay sa buhay ng Diyos sa mga anak ng Kristo. Kaya ngayon, para tayo gawin natin mga panahon, magkaisa muna tayo sa panalangin. Nakilang Diyos ang mga makapangyarihan sila sa pangalan ng Jesus. Sa oras ito ay aking pong ipapahayag ang pagkakapili mo sa amin bago pa man tatagan sa libutan. Kaya kayong maglagay ng salita ng kanunan sa aking bibig, kung siya ano pang bawat kisipan na pangnawa ng aking mga minamahal ng kapatid na sa oras ito nakikinig sa akin sa pamagitan ng mga cellphones, ng mga tahanan, aking sinasaway, lahat ng mga demonyo ng mga hadlang, ng mga pag-alinlangan sa kanilang mga puso, because out from them, even unbeliefs in those right now, and bind all the power of darkness, anoint the word, O Lord. In His mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. From the reading of God's words, idiretso ko na sa Tagalog upang sa gayon, ganapon yung maunawaan ang mga pagpapalang spiritual na binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Babasahin ko po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 1, umpisa natin sa talatang 3. Amen. Ang lahat po na may makinig sa salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo at sa ating pagkikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa manilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Amen. Napakaliwanag po ng pagkakabasa sa salita ng Diyos. Malinaw na malinaw sa wikang Tagalog. Pangganap natin maunawaan. Dito ay pinayag ng Diyos ang kanyang kagandang loob sa atin na we are yet sinners, Christ died for us. Samantalang tayo mga makasalanan pa, namatay si Kristo dahil sa atin. Ang panukala ng Diyos bago pa man tinatag ang sanglibutan to, ay pinili na niya ang mga tao na kanyang tutubusin at dadalhin sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, mula pa sa kawalang hanggan, wala pa ang mundo, wala pa ang lahat ng mga nakikita natin, pinili na niya tayo upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ng pagtanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ano ang mga kaganapang hindi natin alam? Bago pa manilikan sa libutan, wala pa ang mundo. Wala pa ang mga anghel. Siya ang nag-iisang Diyos na Espiritu, maluwalhati. Pero meron tayong di nalalaman. Ang Diyos na Espiritu ay hindi tao. Siya ay pure Spirit, Holy Spirit God. Sakdal na Espiritong banal. Pero wala pa tayo, wala pa ang tao. Nandoon ang tao. Nandoon ang tao. Wala pa ang tao, wala pa ang mundo, wala pa ang lahat, wala pa ang mga anghel. Nandoon ang tao. Nauna ang tao sa mga anghel. Sino ang taong binabanggit ko? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang taong Diyos mula pa sa umpisa. Paano siya naging taong Diyos mula pa sa umpisa? Dahil siya ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. The Word was made by Him, but the Word knew Him not. But as many as received Him, to them gave He the power to become the children of God, even to those who believe on His name. Ano ibig sabihin nito? Sabi ng Biblia, sa pasimula, siya ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay sumasa Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Siya ang pasimula pa lamang kasama na ng Diyos. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mula pa sa kawalang hanggan, ang nag-iisang Diyos na Espiritu, tinatawag na Ama, ay kasama na niya ang salita. At ang salitang to, binabanggit ko na taong Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ay Diyos. At ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 1 verse 14, ang sabi doon, at ang salita
ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, nagkatawang tao, matagal na siyang tao. Wala pa ang tao, tao na siya. Siya ang taong Diyos. Yun ang dahilan kung bakit yung nag-usap sila ng binabalak na ng Panginoon Kristo na lalangin lahat ng bagay. Sa panahon yun, sa panahong eternal, everlasting time, na wala pa ang lahat ng bagay, ang Diyos ang pasimula ng lahat ng bagay. Siya ang pasimula ng lahat ng bagay. Kaya tinatawag siya na the first and the last. The Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Siya ang pasimula ng lahat ng bagay. Sino yun? Ang taong Diyos. Pasimula ng lahat ng bagay. Sapagkat ang taong Diyos na salita, kinausap niya ang Ama. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis at anyo, at bibigyan sila ng kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na ating lilikayin upang kanilang pamahalaan. At doon naganap ang paglikha ng Diyos mula una hanggang sa ikapitong araw. Amen. Sa unang araw, sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. Ano sabi? Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung langit na doon, yun ang paraiso ng Diyos na kanyang kinalalagyan. At ang lupa na binabanggit ito, the planet Earth. Of all the planets in the universe, Sun, Moon, planet Jupiter, Pluto, Venus, Mars, Jupiter, Mercury, lahat ng mga planetang yan, wala pa noon. Ang unang nilikha ng Diyos na planeta ay ang planet Earth, ang planetang mundo. Kauna-una ang mundo na nilikha ng Diyos, ang planetang mundo na madilim na madilim. Sabi nga doon, pulos kadiliman, void, walang laman, walang laman ng mundo, walang laman. Basta't bilog na planeta na walang laman. Bakit nagkaroon ng laman? Sa loob ng 7 araw. Nung nadoon na nilikha ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan sa lahat nagbibigay ng buhay, lumakad sa buong mundo na madilim. At dito, lahat ng nilakaran ng Diyos na Espiritu nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng buhay. Pero hindi sila gumagalaw. Paano gumalaw ang lahat ng bagay na pinagalaw ng Espiritu ng Diyos na binigyan niya ng buhay? Lahat ng bagay may buhay na. Dito na pumasok ang Panginoong Jesucristo. Bilang salita ng Diyos, siya nagsabi, "Let there be light." And there was light. Yung mundo na pagkadilim-dilim, na walang kalaman-laman, biglang nagliwanag. Dahil sinalita ng Panginoong Jesucristo, siya ang taong Diyos na nagsasalita. Siya nagsalita na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan wangis at anyo. Ibig sabihin, wala pa ang tao, nandoon ang tao. At tayo nilikha, ayon sa kanyang sariling larawan wangis at anyo, sa anyo ng taong Diyos. Amen. Praise the Lord. So maliwanag po, nakikita nyo na senaryo. Pagkatapos nagkaroon ng liwanag, at pagkatapos magkaroon ng liwanag, ay hindi binabanggit, pero nandun na. Bago niya nilikha ang mundo at ang langit at ang lupa, nang likha niya ang langit, kasabay niya nilikha ang mga anghel. Let there be angels in the entire universe. Kaya laksa-laksa ang anghel. Naglilingkod sa Diyos. Ang kalawakan, punong-puno ng mga anghel yan. At sila ay ginawa ng mga ministering spirit. Mga espiritong maglilingkod sa Diyos at sa tao. Yun ang role ng mga angel. Maglilingkod sa Diyos at sa tao. Pagkatapos, nang malikanan niya, dumating na pagliligtas sa mundo. Magkaroon ng hangin.
Yung hangin, yun ang umikot nga sa buong mundo na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay. Tinawag niya ito na sky, langit. Pagkatapos, inumpisa na niya ang paglikha. Nilikha niya ang mga kabundukan, nilikha niya ang mga karagatan, nilikha niya ang lupa, binigyan ng lupa ang mundo, nilagyan niya ng lupa, tapos nilagyan niya ng dagat. Kaya dito, ang lupa pinasibulan niya ng mga halaman, at ang gubat pinuno niya ng mga hayop, naglagay siya mga ibon sa papawid, tapos lahat ng mga bungang kahoy nandun, nakumpleto. At sa langit, nung nilikha niya sabi sa ika-5 araw yata, sa ika-4 na araw, nilikha niya ang araw, ang buwan, ang bituin, at ang lahat ng mga planeta sa kalawakan. The asteroids, the Milky Ways, the galaxies, name it, you have it. Kompleto ang kalawakan. Na sa Hubble Telescope ngayon, nasisilip ng Hubble Telescope ang kaduluduwang-duwa ng mundo. Kaya nakita niya napakaraming mga planeta, napakaraming mga asteroids, napakaraming mga Milky Ways, napakaraming mga galaxies. Nakita niya ang lahat ng mga kagandahan ng buong mundo. At ngayon, nung ika-6 na araw na, kumpleto na ang tao, meron ng mga kakain, meron mga halaman, meron mga punong kahoy, meron mga isda, meron mga hayop. Inunan niya ang kapangailangan ng tao. Nung kumpleto na ang pangailangan ng tao, sa kanya nilikang tao. Sabi ng Diyos, let us make man in our image, after our own likeness, and let them have dominion over all the works of our hands. Likay natin ang tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating sariling larawan, wangis na tayo. At magkaroon sila ng kapamahalaan sa lahat ng mga bagay na ating nilikha, at sila mamamahala doon, sila mamamahala sa mga hayop, mga isda, mga kwan, magiging pagkanla, hindi sila magugutom. Yun ang pangyari. Pagkatapos malikang ang tao, sabi doon, nilikha niya sila ng mga lalaki at mga babae. In other words, ang lahat ng mga tao nilikha niya na lalaki at babae, binigyan niya ng pangalan, isang pangalan lang. Ano yun? Adan. Babae, lalaki, lahat ng tao na nilikha niya sa mundo, pinangalat niya sa buong mundo, binigyan niya ng pangalan na Adan. Amen. So, babae at lalaki, Adan ang pangalan. Ito mga minamahal, ngayon lamang ito nalalaman. Sapat ito'y karunong galing sa Diyos na hindi niyo mababasa sa Biblia. Pero, merong mga nakalagay doon na tinitingnan nyo pero hindi nyo naunawaan ang kaulugan. Dahil tinatawag na mystery, revelation of God na pinagkaloob sa inyong anak, sa inyong lingkod. Ngayon mga minamahal, nung nandoon na, ang mga tao, kompleto na, nagpahinga na ang Diyos sa ikapitong araw. Tinignan ng Diyos lahat ng kanyang ginawa at sabi niya, it was very good. Napakaganda, napakabuti. Ngayon mga minamahal, kasi sa ng mundo, sa isang bahagi ng lupa, sa isang bahagi ng mundo, sabihin natin 1/4, ginawa niya ang Hardin ng Eden, paraiso. Na doon ay nilikha niya ang unang tao. Sabi ng Biblia, God formed man from the dust of the ground and breathed unto his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Amen. Sabi doon, kumuha ang Diyos ng limpak ng lupa, from the dust of the ground, alabok ng lupa. Pagkatapos, ginawa niyang katawan, at ang katawan niyaon ay mayroong hugis, may mata, mayroong ilong, kumpleto. Pagkatapos, sa kanyang kapangyarihan, ginawa niya itong laman. Isang katawan na may laman ng tao. At pagkatapos, yung katawan ng tao na kanya nilikha, walang buhay ito. Patay ito, walang buhay. Sapat alabok eh. Sabi nga ng Biblia, ikaw ay nanggaling sa alabok, ikaw ay mauwi sa alabok. At pagkatapos, ang ginawa ng Diyos, hininga niya ang butas ng long. And God breathed unto his nostrils
the breath of life, and man became a living soul. Amen. At hininga ng Diyos ang butas ng ilong ng katawan na kanyang ginawa mula sa labok ng lupa, at dito ay hininga ng buhay. Ang hininga ng buhay ay ang kaluluwa at espiritu ng Diyos. Kaya saan sabi dito, ang tao ay nag-isang kaluluwang buhay na walang kamatayan galing sa Diyos. Sino yung tao na yun? Si Adan. Amen. Kaya si Adan, binigyan siya ng Diyos ng maluwalhating mga katawan, glorified body. Kompleto ang kanyang katawan, kanya lang, wala siyang dugo. Because blood is the life of the flesh. Wala siyang dugo. Si Adan ay nabubuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagniningning. Pero, nasa katawang tao siya. Katulad ng mahal pa ng Kristo, nang siya lumagan sa lupa, siya Diyos na nagkatawang tao, nakikita sa mga tao, pero inalis niya ang glorified body. Pero si Adan, nasa glorified body, walang kamatayan. Sapat, nang nilikha ng Diyos ang tao, wala itong kamatayan. Ang mamamatay lamang, yung katawan. Sapat, nanggaling sa labok. Pero yung tunay na ikaw, yung kaluluwang buhay, na lumagip sa katawan, wala kang kamatayan. Ngayon, sa pagklase ng kamatayan, nakita ng Diyos na malungkot siya dan. Malungkot siya dan sapagkat wala siyang kasama. Sabi ng Panginoon, hindi mainam sa lalaki na siya ay nag-isa, igagawa ko siya ng kanyang katuwang. Kaya pinatulog siya dan at sa kanyang tadyang, hinugot ng siyang tadyang at ginawa niya itong babae, at pagkatapos ay binigay kay Adan, ito ang iyong magiging asawa. Pero bagaman sila'y mag-asawa, sila'y bagaman sila'y mga hubad, wala silang damit, pero hindi nila nakikita ang kanilang kahubaran sapagkat sila'y nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Because they are in their glorified body. Ngayon, paano nawala yung glorified body na yun? Bakit sila naging pangkarinawang taon lamang? Na merong kamatayan ng katawan. Kasi yung katawan, may kamatayan talaga dahil nanggaling sa lubok. Ngayon, inutusan sila ng Diyos, sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa lamanan, malaya ninyong makakain. Subalit, ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng lamanan, huwag niyong kakainin. Sapagkat sa oras na kayo kumain ito, kayo ay walang pagsalang, mamamatay. Ibig sabihin, magkakaroon ng kamatayan yung katawang maluwalhati. Nagkasala sila. Kaya, nung nagkasala sila, nahubaran sila. Nawala yung kaluwalhatian na bumabalot sa kanila. Nakita lang kanilang kaubaran. Kaya sila, kumuha sila ng mga daon ng igos, sila itinakip nila sa Quran. Ibig sabihin, natupad yung salita ng Diyos na magkakaroon sila ng kamatayan. Yung kanilang katawan walang kamatayan, magkakaroon ng kamatayan. Sabi ng Diyos, sapagkat ikaw sa labok ginawa, sa labok ka mauwi. Ang binabanggit doon, yung katawan ng kaluluwang buhay. Pero yung kaluluwang buhay, pag namatay ang katawan ng tao, umalis yung katawang kaluluwa. Sapagkat yung katawan na yun ang ginawang bahay ng Diyos. Namatay na, alis na siya. Pero meron siyang kalalagyan. Kung siya kabilang sa pinili ng Diyos mula sa libutan, mula sa pundasyon papunta sa langit. Pero yung mga nakuha ng Diablo, mag-anak niya, punta sa impyerno, sa dagat-dagatang poy. Yan ang kasaysayan. Kaya nung pinalaya sila sa lupa, sa paraiso, ang ginawa ng Diyos, pumatay ng hayop, at pagkatapos, yung balat ng hayop, ginawa sa kanilang damit, sapagkat yung balat ng hayop, may mga dugo-dugo pa, nang lumapat sa kanilang katawan, yung dugo ng hayop, lumapat sa katawan ng babae at ng lalaki, kaya nagkaroon sila ng dugo ng hayop. Kaya ang tao, makikita mo, asal hayop. Kung ano ginagawa ng hayop, ginagawa ng tao. Sa patangal ng dugo ay dugo ng hayop. Amen. Ngayon, kaya sila binigyan dugo ng hayop para mabuhay sila sa mundo. So, lalakad na sila mundo bilang pagkaraniwang tao na walang kamatayan. Amen. Kaya dito, pumapasok dito, sabi ng Biblia, lahat ng tao makasalanan. Bakit nang makasalanan? Sapagkat tayo mula kay Adan na nagkasala. Yung kasalanan ni Adan at saka ni Aba ay minanan nating lahat. Kaya sabi, all have sinned and come short of the glory of God.
No one is righteous, no, not one. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Lahat ng tao ay nagkasala, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos, wala matwid, wala kahit isa, kaya lahat sila ay ang kabayaran ng kanilang kasalanan, kamatayan ng kanilang katawan, subalit ang kaloob ng Diyos para sa kanilang katawang, sa kaluluwang buhay, ay buhay na walang hanggan sa piling ng mahal pa noon. Doon pumapasok yung John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them gave he the power to become the children of God, the sons of God, even to those who believe on his name. No man has seen God at any time, but the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Walang sinumang tao na nakakita sa Diyos. Subalit ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos, siya ang nagpakilala sa Diyos sa mga tao. Sabi, the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang salita ng Diyos, nakatawang tao, sabi ng apostol, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, punong-puno ng biyaya at katotohanan. Siya ang anak ng Diyos. Kaya nung magpakilala ng mahal pa nun sa lupa, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Ngayon, ang Diyos na Espiritu, meron siyang pangalan. Bilang Diyos na Espiritu, ang pangalan niya, ako nga. Sabi niya kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako ay pinadala ni, ako nga. I am that I am. Ako ay siya, ako nga. That is my name forever, and my memorial from all generations. Ako ay siya, ako nga. At itong aking alaala, magpakailan-kailanman. Kaya ang Diyos na Espiritu, pero pangalan, siya ay siya, ako nga. At yung siya, ako nga, ayaw banggitin ng mga audio yun kasi nakalagay sa 10 utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Kaya dito, hindi mo mabanggit ng ang mga kwan, ang mga audio, hindi mo mabanggit sa ako nga. Sabi, nanginginig sila, baka sila mamamatay. Kaya gumawa sila iba't ibang mga pangalan. Gumawa silang Jehovah, gumawa nila Shaddai, gumawa nila Yon. Lahat ng pangalan na rinig natin yon, gawa na lang ng tao, pero hindi na po ito na pangalan ng Diyos. Ang Diyos na Espiritu, nang siya ay magkakatawang tao, nasabi na ganda siya ng isang katawan para sa kanya, sapat ang kanyang panukala, liligtas niya ang tao sa mga kasalanan sa pamagitan ng dugo, for without the shedding of blood, there is no remission for sins. Walang pagbus ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya during the Old Testament, si Moses kinakailangan pumatay ng ngayop para iusik sa mga tao mapatawad sa kanilang kasalanan. Subalit nakita ng Diyos na ang dugo ng ngayop hindi tulay ng kapagpapatawad ng kasalanan. Kaya ang ginawa niya, naganda siya ng isang katawan para siya na magsasakripisyo na sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pagkus ng kanyang dugo, ang tao sa kanyang kamatayan magkakaroon buhay na walang hanggan, tangtas sa pamagitan ng kanyang dugo, mapapatawad sa ating mga kasalanan. That is the role of the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Sapagkat yan lamang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan ito, binigyan niya ang buhay ng kanyang bugtong at kaisa sa anak upang sa pamagitan ng ating mahal pa ng Kristo, tayo nasasampalataya ay huwag mapama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa Biblia, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon Kristo, pangalan ng Diyos sa lumang tipan, sa kanyang pagkakatawang tao, siyang Jesucristo. Bakit Jesucristo? Sapat ang pangalan ng Jesus lamang ang tanging pangalan na binigyan niya para sa kaligtasan. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, there is none other name given unto men whereby we must be saved except in the name of Jesus Christ. For God hath highly exalted him and hath given him a name that is above every name, that at the name of Jesus Christ all knees should bow, of all things that are in heaven, things that are in earth, things that are under the earth, and to proclaim, to confess that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ God, for the glory and honor of the Father. That is the Lord Jesus Christ. He is Lord. Sabi ni Moses, Hear ye, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. Kaya sabi dito, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon Kristo, upang sa kanyang pangalan, ang lahat ng tulad sa langit, tulad sa lupa, tulad sa ilalim ng lupa, iluluhod sa pangalan ng Panginoon Kristo, ikukumpisa lang bawat dila. Ang Panginoon Kristo ay Diyos. Ang Panginoon Kristo ay Panginoon ng lahat. Is the Lord of glory. Is the Lord from heaven. Na kapag tayo ay sumampalataya sa kanya, magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. Pero paano yung mga reliyon?
na pangtawag sa mahal pa ng Kristo. Tao lamang ni Diyos, itinatapil na mahal pa ng Kristo. Bagaman alam nila sa Biblia, from the Old and New Testament, sabi ng mahal pa ng search the Scriptures, for in them you think that you have an eternal life, and they are they which testify me. Saliksikin niyo ang buong kasulatan. Sa pagkakasulat na ito, malalaman ninyo na ang Biblia nagpapatotoo patungkol sa akin. Ibig sabihin, pag binasa mo ang Old Testament, nandun siya. Pag binasa mo ang New Testament, nandun siya. Sapagkat siya ang Diyos na magiging tagapagligtas ng buong sanlibutan ito. At ang di sasampalataya sa Kanya, mapapamak, mapaparoon sa impyerno sa dagat ng apoy. Kaya sa Kanyang unang pagbalik sa lupa, siya ay tupa na dahil sa patayan. Subalit sa Kanyang muling pagbabalik, He is the Lion of Judah. In flaming fire, our Lord Jesus Christ is coming again. He is coming with vengeance. He is taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, and they shall all be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power when He shall come to be glorified in His saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Sabi ng Apostol Juan sa kanyang pangitain, and so heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he that judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no one knew but himself, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth forth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and eat the winepress and bitterness and wrath of the Almighty God. And he had on his name, on his thigh, written, King of Kings and Lord of Lords. God is the Lord Jesus Christ. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya tupang papatayin, subalit siya ang leon ng Huda, na siya ay magiganti sa mga taong patuloy na nagtatapil sa kanyang banal na pangalan. Sa pandi siya kilala, yan ang dahilan kung ba't ako'y narito upang ipakilala ko siya sa inyo, na kapag hindi niyo siya tinanggap bilang panatagapagligtas, you will suffer eternal punishment from the lake of fire. Ngayon dito muna tayo mga minamahal, at alam ko na sa maikling pangaral to, naunawaan nyo na kailangan talaga ng tao tanggapin ang mahal pa ng Kristo. Sa hindi pag tinanggap, inatulan nyo ang sarili niyang kamatayan. Kamatayang walang hanggang parusa sa impyerno at sa dagat ng apoy. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Mahal pa na, maraming salamat po sapat na ipayag ko yung balasta sa mga taong nakikinig sa akin sa mga ito. Alam ko na naunawaan nila na kayo ang Diyos ng katawang tao upang sa gayon magkaroon kami ng kaligtasan sa buwan ng hanggan. Maraming salamat, mahal po nun. Mga kapatid, sa pagtulog niyo sa gabing ito, makipag-usap ka sa mahal po nun. Pasyan niyo ang iyong mga kasalanan. Lagi kayong mananalangin bago matulog. At sa pagising niyo sa umaga, lagi kayong magpapasalamat sapagkat binibigyan kayo ng Panginoon ng panibagong buhay para lumakad sa mundong ito. Kaya hanggang bukas na muli, sa kalaban ng mahal pa, magsama-sama tayong muli. Ito yung kapatid Brother Salcedo, pansamantalang papala. We love you so much, but our Lord Jesus Christ loves you more. Amen.